Kabanata 2341. Natigilan si James. Ang ninuno ng Dragon Race ay dapat na isang transcendent na pag-iral bilang isang nilalang na isang powerhouse mula sa primordial age ng Dragon Race. Sa pagkakaalam ni James, ang Grand Emperor ang pinakamataas na cultivation rank na maaabot ng isa. Kaya naman, nagpasyahan niya na ang ninuno ng lahing dragon ay walang alinlangan na isang Grand Emperor. Tumingin si James kay Zozarth at nahihiyang sinabi, "So sinasabi mo, maswerte ako na napadpad ako." Hindi nakapagtataka na binalaan siya ni Sophie na marami siyang mapapalampas na magagandang bagay kung aalis siya. Ang tinutukoy niya ay ang pamana ng isang Grand Emperor. Kabilang ang transcendent na buto ng dragon. Tumingin si Quintina kay Zozarth at nagtanong, "Sir, sa tingin ko ay medyo malakas ka. Nakilala ko na si Lucifer dati bagamat ipinanganak siya na may malaking potensyal. Hindi siya ganoon kalakas ngayon. Dapat ay kaya mong pigilan siya sa pagkuha ng Dragon Vein." Pinagdikit ni Zozarth ang kanyang mga kilay. "Hindi kasing simple ng iniisip mo. Narinig mo na ba ang tungkol sa ancient supernatural powers?" Napatingin ang lahat kay Zozarth. Umupo si Zozarth sa isang malaking bato at mahinang nagsalita. "Lahat kayo ay minamaliit si Lucifer bagamat wala siya sa mataas na ranggo at hindi pa nakapasok sa mage rank. Ang kanyang ama ay isang demon emperor. Noon, alam ng kanyang ama ang kanyang kapalaran at malapit na siyang mamatay kaya tinataka niya si Lucifer bago siya mamatay. Noong panahong iyon, gumamit siya ng hindi mailarawang supernatural power para baguhin ang kapalaran ni Lucifer. Pinahintulutan nitong si Lucifer na salungatin ang landas sa langit at ang 5 elemento. Huminga ng malalim si Zozarth at sinabing, "Medyo mahina rin ako noon. Inutusan ako ng mga nakatatanda ng aking sekta na bantayan ang Dragon Abyss ng Ancient Realm at huwag idamay ang aking sarili kay Lucifer. Wala na siya sa Heavenly Path at 5 Elements Rage. At mayroon din siyang suporta ng Demon Race. Sino ang kayang makipag-away sa kanya?" Nakinig ng mabuti ang lahat. Wala silang ideya kung ano ang ibig sabihin ng hindi maabot ng Heavenly Path at 5 Element. Hindi rin nagpaliwanag ng detalyado si Zozarth. Boom! Biglang nanginig ang Dragon Abyss at nagkaroon ng mga bitak sa isla. Tumayo si Zozarth at sinabing, "Si Lucifer ay gumagalaw. Alam na hindi niya kayang pigilan siya." Hindi kumilos si Zozarth. Pinayagan niya si Lucifer na tanggalin ang Dragon Vein. Ang Dragon Abyss ay nanginginig ng halos 1 minuto. Matapos hamupa ang panginginig, isang bitin ang lumitaw sa lupa. At isang tao ang nag-zoom out. Si Lucifer iyon. Pagkatapos niyang magpakita, tumingin siya kay James na may mahinang ngiti at sinabing, "Pupunta muna ako sa Earth. James, hihintayin kita dyan. Sana hindi mo ako binaygo." Pagkatapos magsalita ni Lucifer, lumipad siya papunta sa langit. Hindi nagtagal. Nawala ang kanyang katawan sa basag na selyo sa kalangitan at nawala sa kanilang paningin. "Fair na, dadalhin kita sa Dragon Bone." Pagkaalis ni Lucifer, naglakad si Zozarth papunta sa tabi ng lupa. Ipinatawag ni James ang Celestial Abode at bumaling kina Henry, Delaney, at Quintina, na nagsasabing, "Bumalik sa Celestial Abode sa ngayon." "Tingnan ko ito." Tumango ang tatlo at pumasok sa Celestial Abode. Sinundan ni James si Zozarth sa ilalim ng lupa. Alam ni Zozarth na si James ay may hawak na isang pambihirang kayamanan. Kaya hindi siya nagulat sa Celestial Abode. Dinala niya si James sa mas malalim na ilalim ng lupa at hindi nagtagal ay narating niya ang Dragon Vein. Dahil ang Dragon Vein ay tinanggal, isang napakalalim na hukay ay nanatiling walang laman at nakanganga sa lupa. Sa sandaling makarating sila sa lugar, casual na iwinagayway ni Zozarth ang kanyang kamay. At ang mahiwagang enerhiya ay nagkatawang tao sa kanyang palad, na lumubog sa kailaliman ng lupa.
Makalipas ang ilang segundo, isang gintong liwanag ang lumitaw mula sa kailaliman. Kabanata 2342. Nakita ni James ang nakakasilaw na gintong liwanag na nagmumula sa isang buto. Ito ay medyo maliit at gininto ang kulay na may ilang mahiwagang simbolo na gumagapang sa ibabaw nito. Ang mga simbolo na ito ay patuloy na nagbabago na parang ginagaya ang Milky Way. Sa isang maikling sandali, ang mga simbolo ay nagbago ng higit sa libo-libong beses. Na may naguguluhang ekspresyon, nauutol na sabi ni James. Isa ito ba ang buto ng dragon? Tumango si Zozarth at sinabing, oo, ito ang buto ng dragon na naiwan ng ancestral dragon. Ang inscription dito ay naglalaman ng buong legacy ng ancestral dragon. Ito ay isang kayamanan na ang malakas ay maaari lamang mangarap na makuha. Ang buto na ito ay pag-aari ng ancestral dragon. Halos hindi na masisira. Ito ay napakapambihira at napakalakas na enerhiya upang mapanatili ito kung walang enerhiya. Ito ay malalanta kapag nangyari iyon. Ang mga inscription sa loob ng buto ay mawawala rin nito. Itatanim ko ang dragon bone sa katawan mo. Dapat mapanatili mo itong buhay ng mahabang panahon kasama ang demonic energy sa iyong katawan. Kapag ganap na itong sumanib sa iyong katawan, hindi mo na kailangang bigyan ito ng enerhiya upang mapanatili itong buhay. Tumingin si Zozarth kay James at nagtanong, handa ka na ba? Tumango si James. Oo, sinabi ni Zozarth. Sige, humiga. Ginawa ni James ang itinuro. Ikanaway ni Zozarth ang kanyang kamay. At lumitaw ang isang maliit na kutsilyo sa kanyang palad. Naglakad siya palapit kay James at ginawa ng tistis ang katawan ni James. Matatag ang pangangatawan ni James. Kahit na ang isang cultivator sa Immortal Ascension's 8th sphere ay hindi siya magagawang saktan. Sa kabila ng lahat ng ito, madaling hiniwa ni Zozarth ang kanyang balat. Naramdaman niyang pilit na pinutol ni Zozarth ang isang piraso ng kanyang tadyang. Pagkatapos, sinenyasan muli ni Zozarth ang kanyang kamay. Lumipad ang dragon bone na umaaligid sa hangin sa malapit. Inihugpong ito ni Zozarth sa katawan ni James. Ang buto ng dragon ay inilagay sa kanyang katawan at sumanib sa kanyang buto. Hindi nakakaramdam ng anumang discomfort si James sa buong procedure. Sa simpleng pag-iisip, ipinalibot ni James ang demonic energy sa kanyang katawan. At sarado ang hiwa sa kanyang dibdib. Kasabay nito, tumubo ang bagong laman sa paligid ng buto ng dragon. Tumingin si Zozarth kay James, na tumayo, at nagtanong, kumusta ka? May nararamdaman ka bang discomfort? Iniunat ni James ang kanyang katawan at walang naramdamang kakaiba. Umiling siya at sinabing, I feel fine. Ngumiti ng malumanay si Zozarth. Tulad ng inaasahan mula sa isang katawan na binago ng isang Grand Emperor. Ang iyong katawan ay talagang kapansin-pansin. Tinanggap nito ang dragon bone ng walang kahirap-hirap. Ngayong nailipat na ang buto ng dragon sa iyong katawan. Subukan at tingnan kung maaari mong ilabas ang kapangyarihan nito. Tumango si James. Pagkatapos, sinubukan niyang tawagan ang enerhiya ng dragon bone. Dumaloy ang true energy sa kanyang buong katawan at natipon sa dragon bone sa kanyang dibdib. Ginaisang ng tunay na enerhiya ang buto ng dragon, na naging sanhi ng pagkinang nito na may mahinang gininto ang glow. Pagkatapos, isang malakas na puwersa ang nagmula sa loob ng dragon, na nagpapataas ng James' true energy. Sa sandaling iyon, ang mga inscription sa buto ng dragon ay isinaaktibo din at kung sila ay bumangon. Ramdam ni James ang kapangyarihan ng mahiwagang mga inscription mula sa buto. Come forth. Utos dito ni James kasama ang kanyang conscious. Ang inscription ay nagpakita bilang isang gintong liwanag at lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Napatingin siya sa patuloy na namumuong mga inscription sa kanyang harapan dahil sa gulat. Ito ay kamangha-mangha.
The moment the dragon bone was transplanted into my body, parang naging bahagi ko na ito. Maaari ko ring i-activate ang inscriptions at tawagan ang mga script. Si Zozarth ay nasisiyahan sa kanyang mukha. Hindi na kailangan ni James na mag-channel ng enerhiya sa buto. Dahil perpektong sumanib ito sa kanyang katawan. Walang alinlangan na ipinanganak si James bilang host ng Dragon Bone. Hindi lamang ito ganap na katugma sa kanyang katawan. Ngunit nagawa rin niyang i-activate ang inscription. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Hindi nagtagal si Zozarth at lumakad palayo sa likuran niya. Mabilis na nawala sa paningin ni James. Kabanata 2343. Umalis si Zozarth pagkatapos niyang i-transplant ang Dragon Bone sa katawan ni James. Hindi rin tumambay si James at dali-daling umalis sa underground area. Muling bumangon sa isla. Kaagad pagkatapos, pinalabas niya sina Henry, Delaney, ang Blythe King, at Quintina sa Celestial Abode. Paano nangyari, James? Agad na tanong ni Henry pagkalabas niya. Napatingin din si Quintina kay James. Na-curious sa nangyari sa Dragon Bone. Tumango si James at sinabing, "Ma'am, everything went well. Ang buto ng dragon ay matagumpay na naihugpong sa aking katawan." Tanong ni Delaney, "Ano ang susunod mong plano, James?" Napaisip si James saglit. Sa una, gusto niyang magtanim sa sinaunang realm at bumalik sa Earth pagkatapos makaipon ng sapat na lakas. Gayunpaman, ang sitwasyon sa sinaunang realm ay magulo at hindi isang perpektong lugar upang linangin ng mapayapa. Ang sinaunang kaharian ay mas mapanganib na ngayon kaysa sa lupa. Sabi ni James, "Plano kong bumalik sa Earth." Ang ikalawang kalamidad ay sumapit sa lupa. At ang lahi ng hayop ay lumalakas. Tiyak na magiging isang nakamamatay na banta ang mga ito sa mga tao sa Earth. Gusto kong bumalik sa Earth at suriin ang sitwasyon. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Henry. Paano si Yvonne? Sabi ni James, "Babalik ako sa Earth pero mananatili akong mababa ang profile. Mananatili akong nakatago at maglilinang sa Earth. Ito ay mas ligtas kaysa sa pananatili sa sinaunang realm. Ang mga pagkatapos ng buhay ko dito ay mula sa demon race on Earth. Ang tanging banta sa buhay ko ay mula kay Yvonne." Tinitimbang ni James ang kanyang mga pagpipilian at napagpasyahan na ang pagbabalik sa lupa ay mas ligtas kaysa sa pananatili sa sinaunang realm. Nilingan niya si Quintina at tinanong, "Gusto mo ba talagang sumama sa akin sa Earth?" Sagot ni Quintina, "Oo, bakit hindi? Ano ang dapat kong gawin sa sinaunang kaharian? Ang mundong ito ay unti-unting lumalala. Wala akong magagawa kahit na manatili ako dito. Mas mabuting pumunta sa lupa at ipaglaban ang mga kabutihan doon." Sabi ni James, "Sige, alis na tayo. Hindi na ninyo kailangang bumalik sa Celestial Abode sa pagkakataong ito. Henry, Delaney, Blythe King, pumunta kayong tatlo sa Rimstead pagkatapos bumalik sa Earth at ipaalam kay Thea na ligtas na ako. Kung walang sumusubaybay ng mabuti sa Rimstead, hahanap ako ng pagkakataong makabalik." Sige, sabay-sabay na tumango sina Henry, Delaney, at ang Blythe King. Pagkatapos ng simpleng pag-uusap ay agad silang umalis. Lumipad sila sa langit at pumasok sa bitak ng selyo. Umalis sa sinaunang kaharian. Si James ay lumitaw sa ibabaw ng isang tigang na bundok pagkatapos bumalik sa Earth. Wala nang makita si Henry at ang iba pa. Matapos ipasok ang selyo, sila ay random na dadalhin sa isang lugar sa Earth. Kaya, wala silang eksaktong ideya kung saan sila lilito. Kinuha ni James ang kanyang phone at isang spare power bank. Pagka-charge ng phone niya saglit, binuksan niya ito. At naglabas ng mapa. Matapos suriin ang mapa, alam niyang siya ay kasalukuyang nasa isang bansa sa kanluran. Hindi siya nagtagal sa lugar at mabilis na bumalik kay Sol. Ang Sol ay ngayon ang pangunahing rehiyon ng Earth.
Ang Mount Bane ay matatagpuan sa loob ng mga hangganan ng Sol. Hindi lamang iyon. Ang Bane City ay naging lugar ng pagtitipon ng mga outsiders mula sa 3,000 mundo. Nag-ambag ito sa pag-unlad ni Sol bilang sentrong-sentro sa mundo. Hindi nagtagal ay nakarating na si James kay Sol. Dahil natatangi ang kanyang pagkakakilanlan. Nagbalat kayo siya gamit ang isang pilak na maskara at tinakpan ang karamihan ng kanyang mga tampok sa mukha. Halos 2 taon na siyang wala sa Earth at hindi niya alam kung paano ito nagbago sa oras na iyon. Agad siyang nagtungo sa Kensington. Sa Kensington, ang mga gusali, kalye, at karamihan sa mga infrastruktura nito ay nanatiling katulad ng dati. Ang pagkakaiba lang ay maraming tao na nakasuot ng sinaunang damit ang gumagala sa mataong lansangan. Una, tumungo siya sa Villa ng mga Kalahan at pinagmamasdan ang mga kalahan mula sa malayo. Kabanata 2344. Palihim niyang pinagmamasdan ang mga kalahan at nakita niyang maayos na ang takbo nila. Parang wala si Thea sa Kensington na inaasahan niya. Hulaan niya na siya ay nasa Rimstead. Iniwan niya si Sol at sumugod sa Rimstead. Pansamantala, nag-log-in din siya sa Martial Arts Forum para ipaalam ang kanyang sarili sa sitwasyon sa Earth sa nakalipas na 2 taon. Nalaman niya na walang kaganapan ang nangyari sa nakalipas na 2 taon at ang mga bagay ay medyo mapayapa. Gayunpaman, maraming outsiders ang lumitaw sa Earth sa oras na ito. Ang ilang mga powerhouse mula sa 3,000 mundo ay gumamit pa ng ilang mga trick upang tumawid sa Earth. Sa pagkakaalam ni James, ang pinakamakapangyarihang tao sa Earth ay nasa Sage rank. At marami ring tao sa ranggo na ito. Ang isa sa kanila ay ang Elder ng Divinity Sect, si Yuvon. Bukod pa rito, nalaman ni James na naganap na ang ikalawang kalamidad. Ang ikalawang kalamidad ay tinawag na kalamidad ng mga hayop. Habang ang sangkatauhan ng mundo ay nahaharap sa kalamidad na ito. Ito ang pagkakataon ng mga outsiders na bumangon. Sa loob lamang ng ilang buwan, maraming makapangyarihang mga hayop ang nagsimulang manirahan sa Earth. Narinig mo na ba ang tungkol sa Hari ng Tigre? Siya ay orihinal na isang normal na tigre ngunit napadpad sa Elysian inscription sa isang gabi. Siya ay pinaliguan ng Elysian light at nagbago mula sa isang normal na tigre tungo sa isang halimaw na may lakas. Nakatumbas ng isang mandirigma sa mage rank. Nariyan din ang Fox Queen sa Mount Last Earth. Ayon sa mga alingaw-ngaw, dati siyang isang normal, maliit na fox ngunit naging isang 9-tailed fox na kasing lakas ng isang mage rank cultivator. Sa forum, pinag-uusapan ng mga tao ang mga halimaw na muling lumitaw. Sa kabutihang palad, ang mga hayop na ito ay hindi nagdulot ng malawakang pagkawasak sa Earth pagkatapos ng kanilang unang hitsura. Gayunpaman, alam ni James na ito ang kalmado bago ang bagyo. Tiyak na higit pa rito ang ikalawang kalamidad. Hindi mabilang na mas makapangyarihang mga mabubuo at magdudulot ng mapangwasak na mga hayop sa lupa. Maaaring mapuksa ang sangkatauhan kung hindi sila bubuo ng tamang hakbang. Hindi nagtagal, nakarating si James sa Wormstead. Gayunpaman, pinili niyang magtago. Pinagmasdan niya mula sa mga anino at nakita niyang ligtas si Thea. Dahil ang Rimstead ay nasa ilalim ng surveillance, hindi niya mailantad ang kanyang sarili ngayon. Ito ay magiging kapahamakan kung siya ay natuklasan. Isang ay hindi maaaring gumamit ng sacrilegious ascension o ang demonic lotus. Kung gagamitin ko ang mga ito, malalantad ang aking pagkakakilanlan. At tiyak na hahabulin ako ng Elder ng Divinity Sect. Ang tanging alas sa aking manggas ay ang bagong nakuhang buto ng dragon sa aking katawan. Huminga ng malalim si James. Hindi siya nagtagal at bumalik sa Sol ilang sandali. Pagkatapos, tumungo siya sa Mount Bane. Lumipas ang mahabang panahon, at marami pang hindi kilalang mga lugar na lumitaw sa Mount Bane. Gayunpaman,
Ang estatwa na dating lumitaw sa gitnang lugar ng Mount Bane ay nasa orihinal na lugar pa rin nito. Nagliwanag ang rebulto, makukulay na sinag ng liwanag. At ang enerhiya nito ay lumakas. Naramdaman ni James ang enerhiya ng rebulto nang malapit na si James sa Mount Bane. Dumiretso siya sa tuktok kung saan matatagpuan ang estatwa. Sa tuktok ng bundok, maraming tao ang nagtipon sa paligid ng rebulto. Nakaupo sila sa mga posisyong lotus at nakatutok sa paglilinaw. Ang mahiwagang estatwa ay ginawang sagana sa Empyrean spiritual energy ang paligid ng Mount Bane. Naramdaman ni James na ang mga taong naglilibot sa paligid ng rebulto ay medyo mahina pa rin. Nasa paligid lang sila ng Herculean rank at hindi pa nakakatuntong sa Immortal Ascension. Naglakad si James palapit sa rebulto at siniyasat ito. Ang rebulto ay inukit sa imahe ng isang marangal na mukhang tao. Bagamat isa lamang itong estatwa, ramdam ni James ang nangingibabaw na aura mula sa mga mata at ekspresyon nito. James murmured, "Sino nga ba ang rebultong ito na inukit? Isa ba siya sa 10 emperador ng daigdig? Narinig ba ninyo ang Elysian inscription ay nakarating sa isang isla? Ang mga tagalabas mula sa 3,000 mundo ay sumugod upang makita ito. Maam narinig ko na maraming hayop ang nagtungo din sa isla na umaasang nagpalain sila ng Elysian light at umangat sa mga tao." Sa sandaling iyon, narinig ni James ang mga haka-haka na bulong sa paligid niya. Kabanata 2345. Nang makalapit si James sa rebulto, narinig niya ang pag-uusap ng mga magsasaka sa paligid at nakakuha siya ng mahalagang impormasyon. Ang inskripsyon ng Elysian ay lumitaw sa isang partikular na isla, at ang mga hayop mula sa buong mundo ay nagmamadali doon. Umaasang makikinabang sa pamamagitan ng pagpapaligo sa liwanag ng Elysian. Kasabay nito, nagtungo na rin sa isla ang ilang makapangyarihang tao. Bagaman nabalitaan na ang Elysian inscription ay walang epekto sa mga tao, ang ilang mga magsasaka ay nagtungo pa rin doon upang tingnan ang sitwasyon. Matapos malaman ito ni James, nahuhulog siya sa malalim na pag-iisip. Noong una, gusto niyang magtungo at tingnan ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, napagpasyahan niyang hindi na matapos ang maayos na pagsasaalang-alang dito. Umalis siya sa bundok at umalis patungong Bane City. Ang lungsod ay naging mas maunlad kaysa noong nakaraang 2 taon. Ang mga tagalabas mula sa 3,000 mundo ay nagtipon sa Bane City. Binabalikan ang mga naunang hakbang. Naglakad si James papunta sa mansyon ni Marcelo. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa harapan nito. Maraming mandirigma ang nagbabantay sa labas ng mansyon. Lahat sila ay makapangyarihang miyembro ng Demon Race. Gustong makita ni James si Marcelo ngunit natakot ang mga especially iya mula sa Divinity Sect sa paligid ng lugar. Masakit kung magpakita siya at matuklasan. Kaya naman, hindi siya walang pakundangang tumungo sa mansyon. Sa halip, 2 araw siyang naghihintay sa labas. Pagkalipas ng 2 araw, lumabas si Marcelo sa mansyon at sumakay sa isang beast carriage. Isang malaking butiki na may pakpak sa likod ang nakakabit sa karwahe. Pagkasakay niya sa karwahe, lumipad ang butiki sa langit at lumipad. Tumalon si James sa himpapawid at lumipad kasunod nito pagkatapos. Mariing lumapag siya sa ibabaw ng beast carriage. Pagkalapag niya, naglunsad ng pag-atake si Marcelo mula sa loob ng karwahe. Sinong nandyan? Itinaas ni Marcelo ang kanyang kamay, at nagkaroon ng malakas na puwersa sa kanyang palad. Nagwalas ito sa labas. Tinutukan si James. Dati, napakalakas ni Marcelo. Dati ay may malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila ni James. Sa kabutihang palad, si James ay nakatagpo ng maraming kabutihan sa kanyang pinakabagong mga pakikipagsapalaran at lumakas ng mas malakas.
Ang kanyang kasalukuyang cultivation rank ay nalampasan na ni Marcelo ang cultivation rank. Buong lakas man ang pag-atake ni Marcelo. Halos hindi niya mapupuntahan si James. Hindi napigilan ni James ang pag-atake ngunit umiwas siya sa isang iglap. Siya ay nagpakita sa kabilang dulo ng karwahe ng hayop at mabilis na ipinakita ang kanyang sarili. Ako ito, James. James. Nagulat si Marcelo. Dahan-daang tinanggal ni James ang maskara niya. Ikaw talaga, nakahinga ng maluwag si Marcelo nang makita ang mukha ni James at sinabing. Nagtataka ako kung sino ang matapang na pumasok sa beast carriage ko. Kung tutuusin, ikaw pala, saan ka nanggaling? Nitong nakaraang 2 taon, sinuot muli ni James ang kanyang maskara at sinabing. Mahabang kwento, sa pamamagitan ng paraan. Pupunta ka ba sa isang mahabang paglalakbay o isang bagay? Tumango si Marcelo at sinabing, oo, sinabi sa akin ni Jace na ang Elysian inscription ay lumitaw sa isang partikular na isla. Pupunta ako doon para subukan ang swerte ko. Nang marinig ito ni James ay nataranta. Nakita ni Marcelo ang iniisip ni James. She smiled and explained, maaaring mukha akong tao. Pero hindi talaga ako tao. Kung ako ay mapalad na mahanap ang Elysian inscription at maligo ng Elysian light. Ako ay makikinabang ng malaki mula dito. Naunawaan kaagad ni James ang pagmamadali niya sa paglalakbay sa isla. Nagtanong si Marcelo, nga pala, para saan mo ako pinuntahan? Umupo si James sa loob ng karwahe at bumantong hininga. Wala akong mapupuntahan at walang mapupuntahan. Kaya pumunta ako para makita ka. Noon, nang mahuli ka ng Divinity Sect, binalak kitang iligtas ngunit ang mga kapangyarihan ng demon race ay hindi pa dumarating sa Earth. Hindi kami magkakaroon ng pagkakataon laban sa Elder ng Divinity Sect sa kakaunting miyembro namin dito. Kaya, marahang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Ito ay tubig na nasa ilalim ng tulay. Hindi niya sinisisi si Marcelo sa hindi paglapit sa kanya. By the way, kilala mo ba si Jacob? Biglang naisip ni James ang Grand Emperor mula sa Demon Race. Si Jacob, at ang kanyang anak na si Lucifer. Napagtanto niya na halos wala siyang alam tungkol sa mga ito. Dahil si Marcelo ay isang pivotal member ng Demon Race. Dapat ay pamilyar siya sa kanila. Tumingin si Marcelo kay James nang may pagdududa at nagtanong. Bakit mo siya tinatanong? Sabi ni James, dapat alam mo na ang pinagmula ng katawan ko dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng supreme token ng lahing demonyo. Ang aking katawan ay nabago sa Grand Emperor. Jacobi's natal, primordial spirit, ang demonic lotus. Pumunta ako sa sinaunang kaharian at binuhay ang kanyang anak. Si Lucifer, na may demonic energy sa aking katawan. Lucifer, napabulala si Marcelo at nagtanong. Binahay mong muli si Lucifer? Oo, tumango si James. Hali, huminga ng malalim si Marcelo at sinabing. Malubhang problema ito, James. Alam mo ba kung sino ang iyong binuhay muli? 7 hindi ba siya ang anak ng Demon Emperor? Anong masama dun? Hindi mo naiintindihan. Seryoso ang tingin ni Marcelo habang nagpapaliwanag. Isang narinig mula sa aking ama na sinilip ni Jacob ang kanyang kahahantungan at alam niyang mamamatay siya. Bago siya namatay, ginamit niya ang kanyang deific supernatural power para baguhin ang kay Lucifer. Kapalaran. Si Lucifer ay hindi na pinipigilan ng landas sa langit at ng 5 elemento. Ang kanyang potensyal ay hindi maarok na nakakatakot. Sabi ni James, wala akong ideya. Kaya nga tinatanong kita, para malaman ko pa ang tungkol kay Lucifer. Marahang umiling si Marcelo. Siya rin ay may limitadong kaalaman tungkol sa kanya. Ang tanging alam niya ay kung paano siya naging. At kung paano siya susundin ng lahing demonyo kung siya ay mabubuhay na maguli at makawala sa kanyang selyo. Natutunan niya ang lahat ng ito sa kanyang ama.
Hindi ko inaasahan na ikaw ang gumising kay Lucifer. Ngayon na iniisip ko ito. Naiintindihan ko kung bakit nangyari ito. Ang iyong katawan ay nabuo gamit ang natal primordial spirit ng kanyang ama. Kaya ang iyong kapalaran ay nasangkot na sa kanya. Huminga ng malalim si Marcelo. Tumingin siya kay James at sinabing, dapat kang maging maingat. Ang Hadin clan ay kilala sa pagiging malupit dahil si Lucifer ay muling nabuhay. Tiyak na pupunta siya sa Earth at pupunuin ng dugo ang mga lansangan. Hindi ito gagawin. Kailangan kong ipaalam sa aking ama ang tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos magsalita, naka-lotus position si Marcelo. Isang tipak ng itim na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan at naglaho sa hangin. Gumagamit si Marcelo ng lihim na sining para makipag-usap sa kanyang ama. Na nasa demon realm pa. Nanatili siyang ganoon ng halos kalahating oras. Sa wakas, bumangon siya sa sahig. Tanong ni James, paano nangyari? Mataimtim na sagot ni Marcelo. Ang balita ng muling pagkabuhay ni Lucifer ay kumalat sa lahat ng dako. Alam na ito ng lahat ng nasa demon race. Kakakuha ko lang din ng bagong impormasyon. Kumunot ang noo ni James at nagtanong. Anong impormasyon iyon? Sabi ni Marcelo, alam mo naman ang second calamity ng Earth. Di ba? Tinatawag itong sakuna ng mga hayop habang nangyayari ang sakuna. Lilito ang isang Elysian inscription. Ang landas sa langit ay papabor sa mga lahi ng hindi tao. Ang bilis ng paglilinang ng mga lahi na hindi tao ay bibilis at ang mga tagalabas na naligo sa Elysian light ay tataas sa mga tao. Higit sa lahat, ang Elysian inscription ay partikular na nilikha para sa isang nilalang mula sa isang partikular na lahi. Kumunot ang noo ni James habang nagtanong. Ginawa ba ito para kay Lucifer? Tama iyan. Paliwanag ni Marcelo. Matagal nang nabago ang kanyang kapalaran. Ngayon magiging ang Heavenly Path ay lumikha ng isang hiwalay na inscription na partikular para sa kanya. Kung makuha niya ang kanyang kamay sa Elysian inscription, siya ay magiging mas kakila-kilabot at ang kanyang lakas ay lalago ng husto sa maikling panahon. Nalungkot si James nang marinig niya ito. Hindi niya inasahan na ang ikalawang kalamidad na kinakaharap ng mga tao sa mundo ay isang nilalang mula sa lahing demonyo ang masaklap pa. Siya ang bumuhay sa mapangwasak na nilalang na ito. Kabanata 2347. Matapos marinig ang sinabi ni Marcelo, napuno ng pangamba si James. Siya ang may pananagutan sa muling pagkabuhay ni Lucifer. Ang Elysian inscription ay partikular na lumitaw para sa kapakanan ni Lucifer. Malinaw na nakita na si Lucifer ay sinadya na maging pangalawang kalamidad ng daigdig. Ang pagpatay ba kay Lucifer ang tanging paraan para maiwasan ang sakuna? Tanong ni James sa kanyang puso. Mahinang tumawa si Marcelo at sinabing, masyado kang walang muwang. James, patayin siya. Paano mo ito pamamahalaan? Hindi mo ba naiintindihan kung sino ang sumusuporta sa kanya? Ito ay ang Hadin clan. Bagamat wala silang Grand Emperor sa ngayon, may mga quasi-emperor sa kanilang hanay. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tanong ni James. Umiling si Marcelo at sinabing, hindi ko rin alam. Depende ito sa mga plano ni Lucifer pagkatapos niyang makuha ang Elysian inscription. Ang bottom line ay, anuman ang gusto niyang gawin. Walang sinuman sa Earth ang talagang makakalaban sa kanya. Natahimik si James nang marinig iyon. Ang butiki na kumukuha ng karwahe ay patuloy na mabilis na dumausda sa kalangitan. Sa isang kisap mata, kalahating araw ang lumipas. Ang karwahe ng hayop ay lumitaw sa itaas ng karagatan. Dumaan ang dalawa sa iba't ibang hayop sa daan. May mga baka na may pakpak at higanteng langgam na may mga katawan na 10 metro ang haba. Ang lahat ng iba't ibang uri ng mga hayop na ito ay lumilitaw sa paligid ng isla. Nakita rin sila ng ilang tao. Sa paghahambing,
Ang mga tao ay bumuo lamang ng isang maliit na minorya sa mga nilalang sa isla. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang isla, isa itong napakalaking isla, sa isang sulyap. Nakikita ni James ang matatayog na bundok at hindi mabilang na mga hayop. Lumipad sa labas ng isla ang pagpatay ng hayop. Tumayo si Marcelo sa karwahe at tumingin sa malayong isla, na nagsasabing, maraming hayop ang nagtitipon doon. Ito dapat ang lugar na hinahanap ko. Tumango si James, Ma'am. Walang kahirap-hirap na pinitik ni Marcelo ang kanyang palso. Ang malaking butiki at karwahe ay agad na nawala. Hindi nagulat si James sa nakita dahil si Marcelo ay isang pivotal member ng Demon Race. Ang pagkakaroon ng isang mahiwagang bagay na katulad ng Celestial Abode ay hindi lubos na hindi inaasahan sa kanya. Binalik niya ang maskara niya. Tingnan natin, si Marcelo ang nanguna, na tumungo sa isla sa unahan nila. Sumunod naman si James sa likod niya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isla. Agad na naramdaman ni James ang matinding pressure sa pagtapak sa isla. Parang dinudurog siya ng bundok. Nakayuko ang kanyang mga tuhod. At muntik na siyang mahulog sa lupa. Lumingon si Marcelo at tumingin kay James, na may sakit na ekspresyon. Tinanong niya, ano ang mali? Nagnganga ang ngipin ni James at nahihirapang sinabi. May matinding pressure dito. Pressure. Bakit wala akong nararamdaman? Nagtaka si Marcelo dahil ayos na siya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, bigla siyang natauhan at sinabi, tingnan ang The Elysian inscription ay dapat nasa islang ito. Hindi ito karaniwan sa mga lahi ng tao ngunit natural na nagtataboy sa mga tao. Dahil hindi napigilan ni James ang pressure, pinili ni James na umatras. Tiyak na, ang pressure ay nawala pagkatapos niyang umalis sa malapit na paligid ng isla. Pinunasan ni James ang pawis sa noo. Tumingin siya kay Marcelo at sinabing, tama ka, tila pinipigilan ako ng Elysian inscription sa isla na makatapak sa isla. Dahil hindi ako makapagpatuloy, hindi kita kayang samahan. Dapat kang magpatuloy. Sige. Tumango si Marcelo. Tumalikod siya at naglakad papunta sa isla. Samantala, naghihintay si James sa labas ng isla. Parami ng parami ang mga hayop na nagsimulang lumitaw sa lugar. Kasabay nito, dumating din ang ilang tao sa isla. Katulad ni James. Nakaramdam sila ng matinding pressure sa kanilang mga katawan nang makatapak sila sa isla. Sa huli, lumayo sila pansamantala at nanunood mula sa labas ng isla. Si James ay nanatiling malayo sa isla, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon dito. Nakita niya ang libo-libong nilalang na nagtitipon sa isla. Lahat sila ay hindi mga lahi ng tao. 3 araw siyang naghintay. Pagkaraan ng 3 araw, isang kumikinang na gininto ang sinag ng liwanag ang bumungad sa kalangitan. Kabanata 2348. Napansin agad ni James ang liwanag. Ang gininto ang liwanag ay bumubuo ng isang misteryosong simbolo na patuloy na nagbabago at nagbabago ng hindi mahuhulaan. Binalot ng liwanag ang buong isla. At ang hindi mabilang na mapang-epang mga aura ay agad na bumungad. Ano? Nagulat si James. Ito ba ang Elysian inscription? Ang gintong liwanag ay kumalat sa buong isla. Nangangahulugan ba ito na lahat ng mga hayop sa isla ay naiilawan ng Elysian light? Lahat ba sila biglang nagkaroon ng matinding lakas? Napakagatlabi si James. Nabasa niya ang tungkol sa Elysian light sa Martial Arts Forum. May mga ulat tungkol sa mga ordinaryong hayop na nakikipag-ugnayan sa Elysian light at nagmumutate sa mga hayop na may lakas ng mage rank. Makapangyarihan na ang mga hayop na naglakbay sa isla. Kung talagang naligo sila sa Elysian light, gaano sila kalakas ngayon? Habang nakasimangot pa rin si James sa malalim na pag-iisip. Ang gintong simbolo sa kalangitan ay tumaas sa itaas ng isla.
Ang gintong liwanag na dahan-daang nagmumula sa isla ay unti-unting kumalat sa bawat sulok ng mundo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga hayop at hindi tao na lahi sa mundo ay pinaliwanagan ng Elysian light. Gayunpaman, naramdaman ng mga tao na parang nakagapos ang kanilang mga katawan nang tumama sa kanila ang gintong liwanag. Ganon din ang nangyari kay James. Habang siya ay umaaligid sa ibabaw ng karagatan, malayo sa hanay ng mga isla, ang gintong liwanag ay tumama sa kanyang katawan. Kaagad, isang malakas na puwersa ang pumasok sa kanyang katawan at pinigilan siya. Mabilis na tinawag ni James ang kanyang true energy at nabuhayan siya ng loob nang makitang mayroon pa rin siyang true energy sa kanyang katawan. Bukod dito, wala siyang nakita o naramdamang mali sa kanyang katawan. Ano ang nangyayari? Bakit parang may pinaghihigpitan sa katawan ko? Pero parang wala akong nakikitang abnormal sa katawan ko. Hindi mo ari ni James. Samantala, isang matandang lalaki ang nakaupo na naka-lotus position pa rin sa isang mahiwagang lugar sa isang partikular na mundo. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya ang lahat ng nangyayari sa Earth sa pamamagitan ng hadlang ng mundo. Sa huli, ang araw na ito ay hindi maiiwasan. Ang mga kasalanan ng nakaraan ay haharap sa paghuhukom. Mula ngayon, ang mga tao ay tataas sa ibabaw ng mga tao. Ako ang magiging pagsangkatauhan. Magiging mahirap para sa mga tao na magtanim ngayon dahil kailangan nilang basagin ang Elysian Seal. Sa sandaling iyon, maraming kilalang mandirigma sa buong universo ang nanunood ng Earth. Nang makita ang mga pangyayari sa Earth, alam nilang lahat kung ano ang nangyari at naawa sa mga tao doon sa. Ito ay isang maliwanag at walang uliran na maunlad na panahon. Gayunpaman, nalalapat lamang ito sa mga lahi na hindi tao. Para sa mga tao, ito ang katapusan ng panahon ng paglilinang. Samantala, walang ideya si James kung ano ang nangyayari. Nakatitig siya sa gintong liwanag sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ni Sophie mula sa celestial abode. James, ito na ang katapusan ng sangkatuhan. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni James at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Sophie, ang liwanag ng Elysian ay kumalat sa buong universo. Ang lahat ng lahi ng hindi tao ay naligo na nito at nakinabang ng malaki. Kasabay nito, naglagay din ito ng selyo sa bawat katawan ng tao. Naguguluhan pa rin si James. Paliwanag ni Sophie. Ito ay magiging mahirap para sa mga tao na linangin mula sa puntong ito. Ang isang selyo ay lilito kapag ang isang tao ay malapit ng masira ang isang ranggo, na pumipigil sa mga tao na sumulong pa. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, halos imposible para sa mga tao na gumawa ng mga tagumpay sa paglilinang. Marahan na napabuntong hininga si Sophie. Kabanata 2349. Ang lakas ni Sophie ay umabot na rin sa tugatog ng cultivation. At agad niyang naramdaman ang abnormalidad mula sa loob ng celestial abode na lumitaw ang Elysian light. Ito ay isang maunlad na panahon para sa mga lahi ng hindi tao. Ngunit ito ang wakas para sa sangkatauhan. Ano nga ba ang ginawa ng mga tao noong sinaunang panahon para sa landas sa langit upang tretuhin ang mga tao ng ganoon? Napakunot noo ni James sa sinabi ni Sophie. Tiningnan niya ang Elysian inscription sa itaas ng isla at ang gintong liwanag na sumisikat mula rito. Ang liwanag ay tumagos sa mundo at sa buong 3,000 mundo. Nahigit sa lahat ng hindi tao na lahi na magkaroon ng lakas. Sa kabaligtaran, ang mga kadena ay nabuo sa katawan ng tao upang itali ang mga ito. Ang liwanag ng Elysian ay sumikat ng halos isang araw. Pagkaraan ng isang araw, nakaupo si James sa isang figure na umaaligid sa itaas ng isla. Binalot siya ng Elysian light at agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Sa ilalim ng libo-libong nagbabantay na mga mata,
Ang Elysian inscription ay dahan-daang bumaba mula sa langit at bumaon sa katawan ng lalaki. Si Lucifer iyon. Tama si Marcelo. Ang Elysian inscription ay lumitaw para kay Lucifer. Ang kanyang kapalaran ay nabago. Siya ang magiging pinaka-kapansin-pansing nilalang sa panahon na ito. Maya-maya, bumalik si Marcelo sa line of sight ni James. Naramdaman ni James na mas naging matibay ang aura ni Marcelo. Siya ay humarap kay James. At ang kanyang magandang mukha ay sumilay sa isang nasisiyahang ngiti habang sinasabi niya. Bagaman ang Elysian inscription ay para kay Lucifer, nakatanggap din ako ng malaking pagsubok pagkatapos maligo ng Elysian light. Nararamdaman ko na ang aking spirit ay nag-evolve. At ang aking napabuti ang potensyal. Kaya, ang aking lakas ay tumaas ng husto. Gaya ng inaasahan mula sa isang inscription ng isa na kumokontrol sa lahat ng bagay sa mundo. Kumunat ang noo ni James. Bagamat kaibigan niya si Marcelo, hindi niya magawang maging masaya. Ang pagtaas ng mga lahi na hindi tao ay magiging sakuna para sa sangkatauhan. Hindi lamang ang mga tao sa mundo ang maaapektuhan, kundi pati na rin ang mga tao ng 3,000 mundo. Nang mapansin ni Marcelo ang salungat na ekspresyon ni James, hindi maiwasang magtanong, ano ang mali? We've learned some new information. Mahinang sabi ni James. Ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Nang marinig niya ito ay napakunot din ang noo ni Marcelo. Bagamat hindi siya tao, nakikiramay siya sa mga alalahanin ni James at sa bigat na dinadala nito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, inaliw niya ito. Cheer up. Tiyak na magkakaroon ng paraan. Hanggang bumalik ka muna. Sa sandaling iyon, medyo malungkot ang pakiramdam ni James. Tumalikod siya at lumipad sa himpapawid. Mabilis na umalis sa isla. Mahigpit na sumunod si Marcelo sa kanyang likuran ngunit hindi siya makasabay dahil mas mahina pa rin siya kaysa sa kanya bagamat nakinabang siya ng malaki sa karanasang ito. Mas mabagal at mas mababa pa rin siya sa kanya. Lumipad siya ng napakabilis ngunit hindi niya naabutan si James. Sa pag-unawa sa mga alalahanin ni James, hindi niya ipinagpatuloy ang paghabol sa kanya. Bumalik si James sa Kensington. Nagpagala-gala siya sa mataong kalye. Iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Dahil ang mga bagay-bagay ay kinuha tulad ng isang mabangis na pagliko. Ang kanyang tanging pagpipilian ay upang magpatuloy na may pag-iingat. Hindi siya bumalik sa Rimstead dahil napasok ito ng mga especially iya mula sa Divinity Sect. Ang pagbabalik ngayon ay tumatakbo ng paglakad sa sarili niyang kamatayan. Pagkaraan ng isang araw, ang ilang nakakagulat na balita ay nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Isang makapangyarihang hayop ang lumabas mula sa sealed realm sa Mount Bane. Inangkin niya na siya ang Elephant King at ipinahayag na gusto niyang sakupin ang Southwest Province ng Sol. Ang halimaw na ito ay nagpahayag din na ang 10 milyong tao doon ay magiging kanyang mga alipin. Ang online na post ng Elephant King ay nagdulot sa mga tao sa pagkataranta. Pagkatapos bumalik sa Kensington, binibigyang pansin ni James ang mga balita online. Nagtago siya sa Martial Arts Forum. Pinapanatili ang kanyang sarili na updated sa mga pangunahing kaganapan na nangyayari sa buong mundo. Hindi niya inasahan na ang mga hayop ay tatayo ng ganito kabilis at may pagnanais na sakupin ang isang pamayanan ng tao. Matapos may post ang mga kahilingan ng Elephant King online, ang impormasyon tungkol sa kanya ay hinukay at ipinakalat din. Kabanata 2350. Ang Elephant King ay nagmula sa Sealed Realm. Siya ay kasing lakas ng isang second stage mage. Tapos na sa atin. Ang mga tao sa Earth ay tiyak na mapapahamak. Ang Elephant King ang unang nag-claim ng isang human city. Marami pang makapangyarihang hayop ang tiyak na susunod. Kapag nagsimula silang mag-pop up, ang mga tao ay mapapahamak. Ang mga tao ay hindi natatayo sa tuktok at magiging mga alipin.
Ang mga tao sa buong 3,000 mundo ay nagbahagi ng kanilang mga opinyon sa internet. Depende ito sa kung ang makapangyarihang mga tao na nakatago sa Earth ay lalakas upang pigilan itong mangyari. Hindi siguro. Ang mga taong ito ay hindi papasukin ng ganoon kadali. Maaaring hindi sila kumilos kahit na ang sangkatauhan ay nawasak. Kung ang mga powerhouse na ito sa Earth ay hindi kikilos, paano lalaban ang sangkatauhan sa makapangyarihang mga hayop na ito? Tama iyan. Ang mga tao mula sa 3,000 mundo ay walang pakialam sa kapalaran ng mga tao sa Earth. Ang mga ninuno ni Solin ay mga kasuklam-suklam na makasalanan. Ang mga board ay puno ng lahat ng uri ng mga opinyon. Matapos basahin ang mga ito, lalong lumalim ang mga kulubot sa kilay ni James. Siya ang pinakamalakas na tao sa mundo. Kung hindi siya, sino pa ba ang maaaring humakbang upang maiwasan ang sakuna na kakaharapin ng mga tao? Sino ang makakapigil sa paparating na sakuna na sasapit sa mga tao ng Earth? Huminga ng malalim si James. Una, binalak niyang pumunta sa Mount Jade para hanapin ang omniscient deity. Sa pagsisimula ng kalamidad, ang omniscient deity ay umakyat upang pamunuan ang mga martial artists sa Earth. Dahil dito, karamihan sa mga martial artist ng Earth ay natipon sa Mount Jade. Pagkatapos gumawa ng mga plano, umalis si James sa Kensington at sumugod sa Mount Jade. Naglakbay siya sa napakabilis na bilis. Wala pang kalahating oras ang lumipad mula Kensington patungong Mount Jade. Ang Mount Jade ay isang sikat na bundok ng Solin. Bagamat hindi pa ganap na naalis ang selyo ng Earth, maraming hindi kilalang lugar ang lumitaw sa buong mundo. Ang Mount Jade ay walang pagbubukod, at maraming bagong hanay ng bundok ang lumilitaw sa paligid nito. Ang mga umuusbong na lugar na ito ay may dalawang katangian. Una, ito ay bukas sa labas ng mundo. At anumang buhay na nilalang ay malayang makapasok dito. Pangalawa, selyado pa rin sila. Dahil hindi pa nabubuksan ang selyo, hindi pa rin ito naa-access sa kabila ng paglabas. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga hayop ang nakapalibot sa Mount Jade. Ang mga ahas, daga, lobo, at iba pang hayop ay lumalapit sa bulubundukin. Isang beastman na may ulo ng weasel at humanoid na katawan ang nakaupo sa pinakatuktok ng pangunahing bulwagan ng Nintek. Sa ibaba niya ay may ilang kilalang kapangyarihan ng tao. Ang omniscient deity, ang prinsipe ng Orchid Mountain, Thyres, Sky, Tobias, Thomas, at ilang disole na martial artist ay nasugatan sa lupa. Kaya ito ang lakas ng sangkatuhan. Ang beastman na nakaupo sa upuan sa ulo ay tumingin sa kanila nang may pag-aalinlangan at ninisyon. Mahina ang mga tao. Mula ngayon, ang Mount Jade ay nasa ilalim ng aking kapangyarihan at dahil dito ay tatawaging Weasel Mountain. Nagsalita ang beastman at umalangaw ang boses nito sa bulwagan. Ang mga magsasaka na pinamumunuan ng omniscient deity ay pawang nasugatan. Bagamat sinubukan nilang lumaban, wala silang lakas para lumaban. Sa sandaling iyon, lahat sila ay binalot ng kawalan ng pag-asa. Ito na ba talaga ang katapusan ng sangkatauhan sa lupa? 1/3. Ang mga beastfolk na ito ay mabisyo. Sinong pipigil sa kanila? Ang mahihinang mga martial artist ay nakahandusay sa lupa. Nahaharap sa napakaraming kalaban. Hindi nila kayang tumayo laban sa kanila. Walang kahirap-hirap na hinampas sila ng beastman. Kabanata 2351. Ang inskripsyon ng Elysian ay lumitaw at nagbigay ng tagumpay sa mga lahi na hindi tao. Ang mga naligo ng Elysian light ay nagbukas ng mas malaking potensyal. Ngunit ang ilan ay nagkaroon ng agarang pagpapahusay sa kanilang lakas. Ito ay katulad ng lahat ng lahi na hindi tao na nanalo sa loto. Ang pagkakaiba ay ang ilan ay nanalo lamang ng ilang dolyar, habang ang iba ay nanalo ng milyon-milyon.
Ang weasel ay orihinal na isang ordinaryong hayop na naninirahan sa base ng Mount Jade sa pagpapanumbalik ng Empyrean spiritual energy sa Earth. Unti-unti siyang nagkaroon ng sentience. Sa umpisa, medyo mahina siya kaya nagtatago siya. Matapos siyang baguhin ng Elysian Light, agad niyang natamo ang napakalaking lakas. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay higit pa kaysa sa mga martial artist ng Earth. Sa sandaling nakakuha siya ng napakalaking lakas, ipinatawag niya ang lahat ng mga hayop sa paligid ng Mount Jade. Naglunsad siya ng isang pag-atake upang sakupin at pamunuan ang Mount Jade. Nang makita ang mga walang kakayahan na martial artist na nagkalat sa bulwagan, hindi niya napigilan ang kanyang kasiyahan at humagalpak ng tawa, haha. Ang mga tao ay dapat na mga nakatataas na nilalang na pinagkalooban ng mahusay na katalinuhan sa kabila ng lahat ng ito. Isa kang langgam bago ang aking kapangyarihan. Ngayong araw, ipipistahan ko ang lahat ng iyong dugo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at malakas na enerhiya ang nabuo sa kanyang palad. Ang puwersa ay tumawid sa bulwagan at isang martial artist ang mabilis na kinaladkad papunta sa kanya. Ang mga martial artist ay ganap na walang magawa. Kinagat ng Weasel King ang leeg ng martial artist at naubos ang dugo nito sa loob ng ilang segundo. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ng biktima na mapasigaw sa sakit. Walang pag-iisip na inihagis ng Weasel King ang bangkay ng martial artist sa lupa. Lumapit siya at pinunasan ang sariwang dugo sa gilid ng bibig niya. Busog na busog siyang tumayo at bumaba sa upuan niya. Napatingin siya sa mga martial artist sa main hall. Napagpasyahan kung panatilihin kayong bihag at dahan daw ang pakainin ng inyong dugo. Humagalpak siya ng tawa. Mga ungol, ikulong ang mga makasarili na martial artist na ito. Hindi nagtagal, maraming beast folk ang pumasok sa bulwagan. Ang mga beast folk na ito ay may mga humanoid na kahit sino na may mga katangian ng hayop. Ang mga martial artist sa bulwagan ay ikinulong. Ang lahat ng mga martial artist sa Mount Jade ay banihag na ngayon. Bumagsak ang Mount Jade. Matapos masakop ng Weasel King ang Mount Jade, nagpost siya ng isang artikulo sa Martial Arts Forum ng mundo. Ako, ang Weasel King, ay sumakop sa bundok Jade. Magtatatag ako ng isang sekta sa bundok na ito. Mula ngayon, ang Mount Jade ay tatawaging Mount Weasel at ako ang magiging araw nito. Ang bundok ay magiging bukas sa publiko. At ang makapangyarihang mga hayop ay malugod na tinatanggap na manirahan dito. Nagulat ang mga tao sa Earth sa biglaang anunsyo. Ano? Bumagsak ang Mount Jade. Oh my God! Hindi ba ang Mount Jade kung saan nagtitipon ang mga martial artist sa mundo? Paano ito nangyari? Maging ang Mount Jade, na pinamumunuan ng omniscient deity, ay nasakop ng mga hayop. Sino ngayon ang mamumuno sa sangkatauhan? Maaari lamang naming ilagay ang aming pag-asa sa Rimstead. Binalot ng takot ang mga tao sa buong mundo. Noon, narating na ni James ang Mount Jade. Lumitaw siya sa labas ng paligid ng Mount Jade. Wala siyang nakitang martial artist sa halip. Napansin niya ang ilang mga malalakas na hayop na nagtipon sa isang grupo. Ang pinakamahina sa kanila ay kasing lakas ng isang supernatural. Ano ang nangyari sa Mount Jade? Tumayo si James sa labas ng Mount Jade at pinagmasdan ang mga hayop sa harap niya. Nakakunot ang noo, bumulong siya. Mukhang nasasagasan ng mga hayop ang Mount Jade. Ano ang kalagayan ng omniscient deity at ng iba pang martial artist? Nawala siya sa pag-iisip habang nakatayo sa labas ng Mount Jade. Sa una, dumating siya upang talakayin ang isang plano sa omniscient deity. Gayunpaman, bumagsak ang Mount Jade, at hindi magtatagal ay sumunod sa buong mundo at nasakop ng mga hayop. Nawalan ng kapangyarihan ang sangkatauhan sa mundo. Sa ngayon, ang male iligtas ko lang hanggat maaari. Sana, kapag natapos na ang sakuna ng mga hayop,
Magagawa pa rin ng sangkatauhan na lumaban. Bulong ni James. Agad siyang naglabas ng isang silver-white mask at isinuot iyon. Nagsuot ng itim na robe si James at natatakpan ng silver-white mask ang upper half ng mukha niya. Telepathically niyang ipinatawag ang primordial dragon blade sa kanyang kamay. Hindi masyadong kitang-kita ang primordial dragon blade. Kung gagamitin ko ito at lumabas ang salita, malalaman ng Divinity Sect na ako si James na kasimangot. Inimbestigahan na siya noon ng Divinity Sect. Kaya natural na alam nila ang armas na karaniwan niyang ginagamit. Malalantad ang kanyang pagkakakilanlan kung gagamitin niya ang Primordial Dragon Blade. Inalis ni James ang espada at nakipag-ugnayan kay Sophie, na nasa Celestial Abode. Tanong niya, Ms. Sophie, mayroon bang angkop na sandata para sa akin sa Celestial Abode? Sabi ni Sophie, may Supreme Armory sa Celestial Abode gayunpaman. Kailangan mong maging sa Sage rank bago lang pumasok dito. Hindi mo magagawang gamitin ang mga armas doon gamit ang iyong kasalukuyang lakas. Paano ito? Bigyan mo ako ng ilang oras. Gagawa ako ng angkop na espada para sa iyo. Nang marinig ito, matiyagang naghintay si James. Sa loob lamang ng 5 minuto, nakagawa si Sophie ng isang bagong espada para kay James. Nagmaterial ang espada sa mga kamay ni James. Isa itong mahabang espada na halos 2 metro ang haba. Mayroon itong puting talam na may ilang mahiwagang inscription. Hinawakan ni James ang espada at nasabi niya na ito ay isang pambihirang espada na may malakas na enerhiya. Ang enerhiya ng bagong espada ay mas malaki kaysa sa Primordial Dragon Blade. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa Celestial Abode. Ang Primordial Dragon Blade ay isang napakagandang espada na gawa sa Dragon Bone. Hindi lang iyon, nabahiran din ito ng dugo ng dragon. Gayunpaman, mahina ka pa rin at hindi mo mailalabas ang buong potensyal ng Primordial Dragon Blade. Mabilis akong nakagawa ng bagong espada para sa iyo. Sa kabila ng pagiging mabilis nito, medyo malakas ito at mas nababagay sa iyong kasalukuyang lakas. Got it, thank you. Ms. Sophie. James had a grateful expression. Kaagad pagkatapos, nawala ang ngiti sa kanyang mukha at napalitan ng masamang glow. Binalak niyang magsagawa ng pagpatay ngayong araw. Nais ni James na damaloy ang dugo ng mga hayop sa bundok Jade. Nais niya itong magsilbing babala para sa mga hayop sa lupa. Nais niyang gawing halimbawa ang Weasel King para sa iba pang mga hayop. Bago siya lumipat, inilabas ni James ang kanyang telepono at gumawa ng bagong account sa Martial Arts Forum. Pumasok siya sa pahina ng broadcast at nagsimula ng isang live na broadcast. Binigyan niya ang kanyang live na broadcast ng isang kapansin-pansin at mapanganib na pangalan, The Live Broadcast of the Masked Warriors Massacre on Mount Jade. Pagkatapos, pinitik ni James ang kanyang pulso at lumutang ang telepono sa kanyang likuran. Ginamit niya ang kanyang telekinesis para kontrolin ang telepono at kinunan ang sarili niyang papalapit sa Mount Jade. Sinong nandyan? Nang malapit na siya, agad siyang nakita ng ilang halimaw sa Mount Jade. Hindi nagtagal, pinalibutan siya ng daan-daang hayop. Ang lahat ng mga hayop na ito ay mga hayop na nagpapanatili ng kanilang mga tampok na hayop. Ang ilan ay may mga katawan ng tao at mga mukha ng kabayo. Habang ang iba ay may mga katawan ng ahas na may mga ulo ng tao. Dumaan ang daan-daang mga ito at hamarang sa daanan ni James. Sa isang sulyap, naramdaman ni James na ang mga hayop na ito ay medyo mahina. Ang mga mahihina sa kanila ay nasa supernatural rank, at ang mas malakas ay nasa Herculean rank lamang. Ikaw ang Masked Warrior. Hinawakan ni James ang kanyang mahabang espada at walang awa na sinabi. Sa tingin mo ba ay hindi ka kayang labanan ng mga tao? Ang lakas ng loob ninyo mga hamak na hayop na subukang sakupin ang Mount Jade. So naparito ka para mamatay. Atake.
Patayin siya. Hindi mabilang na mga halimaw ang sumugod sa kanya James na humakbang pasulong gamit ang kanyang mahabang espada. Biglang lumitaw ang daan-daang metro ang layo. Ibinaba niya ang kanyang mahabang espada habang kumikilos at agad na napatay ang daan-daang hayop. Sa isang pag-atake, napatay niya ang daan-daang mga ito. Kasabay nito, isinasahimpapawid niya ang massacre. Mabilis na nakatawag ng pansin ang magarbong pangalan ng kanyang live broadcast room. Ilang tao ang nanood ng kanyang live na broadcast at natulala sa footage. Kaagad, sinimulan nilang malaman ang link ng live na broadcast sa iba. Sa loob lamang ng 1 minuto, libo-libong tao ang nanood sa kanyang livestream. Kasabay nito, ang mga tao ay mabilis na nagbabahagi ng live na broadcast. At ang bilang ng mga manunood ay patuloy na lumalaki. Sa hindi mabilang na mga manunood na nanunood sa kanya, hinawakan ni James ang kanyang mahabang puting espada at dahan-daang humakbang patungo sa Mount Jade. Kabanata 2353. Nagtagal si James dahil naghihintay siya ng mas maraming manunood na sumali sa kanyang live broadcast. Gusto niyang marinig ng mga outsiders mula sa 3,000 na mundo at ng mga hayop sa Earth ang tungkol sa kanyang live na broadcast. Alam niyang mahihirapan siyang iligtas ang sangkatauhan sa Earth gamit ang kanyang lakas lamang. Gayunpaman, kinailangan niyang humakbang at makakuha ng isang foothold para sa mga tao. Kailangan niyang ipaalam sa mga hayop na may mga makapangyarihang tao sa Earth. Mabilis na naging viral ang live broadcast room ni James. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakakuha ito ng daan-daang libong mga manunood. Sa sandaling iyon, may ilang babaeng nagsasayaw sa pangunahing tuktok ng Mount Jade. Ang Weasel King ay nakaupo sa harap. Nakasandal sa kanyang upuan. Natuwa siya sa pagtatanghal habang pinapakain siya ng mga magagandang babae ng spiritual fruits at ang iba naman ay minamasahe siya. Panginoon, nagdadala ako ng masamang balita. May problema tayo. Isang weasel ang tumakbo sa bulwagan. Ito ay isang weasel na wala pang humanoid na anyo. Walang pag-aalinlangan na sinabi ng Weasel King. Ano ang mali? Bakit ka ba nagkakagulo? Ang isang tao ay lumitaw sa paanan ng bundok at pinatay ang marami sa aming mga bantay na nagpo-protekta sa Mount Weasel. Ano? Ang Weasel King ay biglang tumayo at nagpakawala ng enerhiya mula sa kanyang katawan. Ang mga tao sa paligid niya ay mga ordinaryong tao lang na banihag niya. Ang mga taong ito ay hindi nakayanan ang tindi ng enerhiya at agad na namatay. Galit na sabi niya. Fearsome na sa mage rank. Sinong tao ang nang-ahas na nagpapakita sa bundok weasel at gumawa ng kaguluhan? Mga mandirigma, wasakin ang taong ito na nagtatangkang umakyat sa bundok. Agad niyang ipinadala ang kanyang beast army. Casual na nilakad ni James ang Mount Jade. Nang nasa kalagitnaan na siya ng bundok. Hindi na mabilang na mga halimaw ang lumitaw. Ang ilan ay nasa mga anyong humanoid. Habang ang iba ay mayroon pa ring mga anyong hayop. Gayunpaman, lahat ng mga ito ay medyo makapangyarihan. Ang lakas nila ay higit pa sa mga tao sa lupa. Bukod sa ilang mga tao tulad ni James. Ang iba pang mga tao sa Earth ay walang pagkakataon laban sa kanila. Natahimik si James nang makita niya ang hukbo ng mga hayop sa harap niya. Nararamdaman niya na mayroon siyang daan-daang libong manunood na nanunood sa kanyang transmission. Ito ay hindi marami, ngunit sapat pa rin sa ngayon. Hanggat may nanunood sa live na broadcast na nagre-record nito. Ang video ng kanyang pagmasaker sa mga hayop sa Mount Jade ay kakalat sa kalaunan at haadlang sa mga hayop sa Earth na kumilos ng kalokohan. Hinawakan ni James ang kanyang mahabang puting espada at humakbang pasulong. Isang malabong silhouette ang naiwan sa kanyang pwesto. Unti-unti itong naglaho, at muling lumitaw ang kanyang pisikal na katawan sa tuktok ng bundok. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga hayop sa gilid ng bundok ay nalipol.
Ang pagiging eskrimidor ni James ay umabot na sa punto ng pagiging perpekto. Madali niyang pinatay ang mas mababang mga hayop na ito gamit ang isang simple invisible energy sword. Pagkatapos niyang patayin ang hukbo ng mga hayop, lumabas ang Weasel King sa bulwagan. Napatingin siya kay James na may hawak na mahabang espada sa suot nitong itim na damit at silver-white mask. Nagdilim ang kanyang mukha, at mapanganib niyang sinabi, "May death wish ka ba?" Nang maalis sa mga labi ang kanyang nakakatakot na boses, bigla siyang sumulpot at isang malakas na puwersa na lumitaw sa kanyang palad. Alam ni James na malakas ang Weasel King at naabot niya ang mage rank. Kahit na si James ay nakakuha ng maraming boon sa Ancient Realm. Ang kanyang cultivation rank ay medyo mababa pa rin. Ang kanyang pisikal na lakas ay nasa 8th tier ng Immortal Ascension. Ang Weasel King ay nasa mage rank at madaling durugan siya. Kaya, kinailangan ni James na kumilos ng may lubos na pag-iingat. Hindi rin niya gustong gamitin ang Sacrilegious Ascension. Kung pinili niya, maaari niyang patayin ang Weasel King sa loob ng ilang minuto. Pinakilos ni James ang kanyang true energy. Ang kanyang tunay na enerhiya ay mabilis na lumundag sa buong katawan niya at napukaw ang buto ng dragon. Sa sandaling iyon, ang buto ng dragon ay naglabas ng ginintoang liwanag. At ang inscription sa loob nito ay na-trigger. Ang malakas na enerhiya ay lumabas mula sa inscription at sumanib sa true energy ni James, na dumadaloy sa buong katawan niya. Ang lakas ni James agad na sumirit. Ang Weasel King ay naglunsad ng isang pag-atake. Ngunit si James ay nakatayong hindi gumagala na parang isang matibay na bundok. Isang hindi kapani-paniwalang puwersa ang tumama kay James at napaatras siya ng 10-10 metro. Bukod sa itinulak siya palayo, hindi siya nasaktan. Kabanata 2354. Itinaas ni James ang kanyang mga kamay at inayos ang kanyang gusot na damit. Tumingin siya sa solemn na Weasel King na nasa harapan niya at walang pakialam na sinabi, "Ang pagkakamali ninyo ay ang pagsisikap na sakupin ang Mount Jade at pananakit sa mga tao sa lupa. Ngayon ang araw na ikaw ay huminga." Haha! Itinaas ng Weasel King ang kanyang ulo at tumawa. Matapos makita ang kanyang kalaban na makayanan ang kanyang naunang pag-atake. Alam niyang hindi siya magiging madali ang pakikipaglaban kay James. Haha! Hindi na siya nagpigil. At ibinuho ang buong puwersa sa kanyang katawan. Bigla siyang nag-transform pabalik sa kanyang orihinal na anyo ng hayop. Siya ay may isang napakalaking katawan, tulad ng isang matayog na bundok, at naglabas ng layunin ng pagpatay. Kaya ng tao, ngayon, lalamunan ko ang iyong laman at dugo. Sa sandaling iyon, milyon-milyong tao ang nanunood ng live broadcast ni James. Kabilang sa kanila ang kanilang mga outsiders. Nang makita nilang bumalik ang Weasel sa anyo nitong hayop mula sa kanilang mga screen, nag-alala ang mga tao sa mundo para kay James. Napakalakas ng Weasel na iyon. Sinabi niya na siya ay nasa mage rank. Sino ang taong nakamaskara? Kailan nagkaroon ng ganitong makapangyarihang tao sa Earth? Masked Warrior. Kaya mo yan. Ang sangkatauhan ay nakasalalay sa iyo. Bumaha sa live broadcast ang mga komento ng mga tao. Sa kabaligtaran, si James ay hindi natakot sa Weasel. Matapos ay activate ang kapangyarihan ng Dragon Bone. Tumaas ang lakas ni James. Sa kanyang hindi matatalo na espada at mabigat na pisikal na katawan. Kumpiyansa siyang itapon ang Weasel King. James. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa Celestial Abode. Sagot ni James, "Ham. Anong meron? Oras na para ipakita ng Gorger ang lakas nito." Sabi ni Sophie, matagal na simula nang isinilang ang Gorger. Napakahina noong una itong napisa ngunit nag-mature na ngayon. Bukod pa riyan, naantig ito ng Elysian Light at ngayon ay may lakas na higit sa iyo. Tumango si James, "Sige. Kung pipilitin mo, hayaan ang Gorger na pangasiwaan ito."
Isa itong banal na hayop mula pa noong unang panahon. Kaya dapat pamilyar ito sa mga hayop dito. Tiyak na matatakot sila kay Gorger kapag nakita nila ito. Nag-channel siya ng isang pag-iisip at ang singsing sa kanyang daliri ay kumikinang na may mahinang liwanag. Pagkatapos, isang ibon ang lumipad na palabas ng celestial abode at dumapo sa balikat ni James. James, sa wakas pinalaya mo na ako. Isang malamig na boses ang nagpakiliti sa kanyang tainga. Natigilan si James nang marinig ang boses. Boses ng babae. Si James ay may pagtataka na hitsura, Little Gorger. Ikaw ay babae. Ang maliit na ibon sa kanyang balikat ay sumagot na hindi nasisiyahan. Sino ang tinatawag mong Little Gorger? Feb ang pangalan ko. Feb. Natigilan si James. Sumagot ang Gorger. Tama. Sinabi ni Sophie na ipinanganak ako noong Pebrero. Kaya ang pangalan ko ay Feb. Panuurin mo akong lamunin ang weasel na ito. James. Si Feb ay sumugod pasulong at lumipad sa gitna ng hangin. Napatingin siya sa napakalaking weasel sa kanyang harapan. Itinutok niya ang kanyang maliit na kuko sa kanya at sinabing, "Puny weasel, bakit hindi ka lumuluhod?" Napatulala ang Weasel King nang makitang itinutok ng maliit na ibon ang maliit na kuko nito sa kanya. Then, he snickered, "Mamatay na ako sa kakatawa." Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang malakas na puwersa ang lumabas mula Pebrero. Biglang lumaki ang kanyang katawan at siya ay naging isang napakalaking ibon. Ang eksenang ito ay nagulat hindi lamang sa Weasel King, kundi pati na rin sa iba pang mga tao na nanunood ng live na broadcast. Kabanata 2355. Isang maliit na ibon ang nagbagong anyo sa isang behemoth sa isang kisap mata. Si Feb ay may napakalaking katawan na daan-daang metro ang haba na may magagandang purple na balahibo. Isang lilang liwanag ang nakapalibot sa kanyang mga pakpak. Ang kanyang tuka ay kasing talas ng kutsilyo. Mayroon din siyang sungay sa kanyang ulo na may mga mahiwagang inscription na dumadaloy sa paligid nito. Matalim ang mga kuko sa kanyang mga paa at ang kanyang mahabang buntot ay nakabuntot sa hangin. Gulat na napatingin si James sa nag-transform na Feb, bulong niya. Ito ba ang totoong anyo ng isang Gorger? Sa kabila ng kanyang napakalaking laki, maganda pa rin si Feb na may nakakasilaw na liwanag sa paligid ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nabaliw ang seksyon ng mga komento ng live broadcast. Anong klaseng halimaw yan? Napakalaki ng katawan nito. Nakikita mo ba ang mga inscription na umiikot sa mga pakpak at sungay nito? Karaniwan, anumang bagay na may ganitong mga inscription ay isang puwersa na maaaring mangyari. Hindi pa nakita ng mga tao ang Gorgers noon at walang ideya kung ano ang Feb. Siya ay mukhang isang malaking purple na ibon. Malapit na kahawig ng isang phoenix. Nanginginig sa takot ang mga halimaw na nanunood ng live broadcast kahit pa simpleng nanunood sila sa kanilang mga screen. Ang Weasel King ay naparalisa rin sa takot. Bagamat naabot niya ang mage rank, nanlamig ang kanyang dugo nang makita ang nagbagong Gorger. Nakaramdam siya ng mapang-ipang puwersa na nagpapanginig sa kanyang kaluluwa. Ito ay katulad ng isang karaniwang tao na humarap sa isang emperador. Ang kanyang kaluluwa ay nanginginig sa takot. Habang nanginginig ang Weasel King, binuksan ni Feb ang kanyang malaking tuka. Malakas na huminga siya at nilamon ng buo ang Weasel King. Matapos lunukan ni Feb ang Weasel King ay pininom niya ito at ginawang true energy ang kabuuan nito. Pagkatapos, nag-transform muli si Feb bilang isang kaibig-ibig na ibon. Lumingon si James at tinignan ang phone niya sa malapit. Tapos, sabi niya sa mahinang boses, "Ako ang Masked Warrior, isang tao mula sa Earth. Binabalaan ko ang lahat ng mga hayop sa Earth na huwag gumawa ng gulo. Kung ang sinuman sa inyo ay pumasok sa teritoryo ng tao, hindi ako magpapakita ng anumang awa." Pagkatapos magsalita, casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay.
At ang telepono ay lumapit sa kanya. Kinuha niya ang telepono at tinapos ang live broadcast. Pagkatapos, pinunasan niya ang lahat ng mga hayop sa paligid ng Mount Jade at nagsimulang iligtas ang mga tao. Matapos magtagumpay na mailigtas ang lahat, hindi siya nagpakilala ngunit tahimik na umalis. Nagdulot ng kaguluhan sa online ang Masked Warrior at ang kanyang nakakatakot na hayop na nilamon ng buo ang Weasel King sa Mount Jade. Naging viral ang video sa buong mundo sa napakaikling panahon. Sino ang makapangyarihang tao na ito? Tama, kahit sa harap ng Weasel King ay hindi siya nagpakita ng takot, ibig sabihin ay nasa mage rank man lang siya. Ang tao ay hindi ang nakakatakot. Nakakatakot ang kasama niyang hayop. Nilamon nito ng buo ang Weasel King. Anong uri ng nakakatakot na kakayahan iyon? Pinag-uusapan ng buong mundo ang pangyayari. Ang mga powerhouse ng 3,000 mundo ay tinatalakay din ang Gorger. Nagtipon sina Marcelo at Jace sa mansyon ni Marcelo sa Bane City. Nang makita ang Masked Warrior at ang Gorger, nagsalubong ang mga kilay ni Marcelo. She murmured, "Si James ba yun?" Nakamaskara si James. At hindi sigurado si Marcelo kung siya ba iyon. Gayunpaman, mula sa kanyang pag-unawa, si James ang pinakamalakas na tao sa Earth ngayon. Kabanata 2356. Alam mo ba kung anong klaseng nilalang ito? Jace. Napatingin si Marcelo kay Jace, na nanonood din ng video. Matapos mapanood ang footage saglit, huminga ng malalim si Jace. Sa isang mataimtim na ekspresyon, sinabi niya, "Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na isang Gorger." Isang Gorger. Nagulat si Marcelo. "Ma'am." Mataimtim na tumango si Jace. "Ito ay isang napakalakas na hayop. Nabasa ko lang ito sa mga sinaunang aklat ng aming angkan." Sinabi ng mga sinaunang aklat na nagpapakain si Gorgers ng mga bituin. Kasabay nito, ang mga hayop na ito ay nagtataglay ng kung ano-anong bagay. Ang mga sinaunang aklat ay may mga tala ng isang Gorger na naghahari sa kataas-taasang panahon bilang Panginoon ng langit at lupa. Napakagatlabi si Jace. May kaunting impormasyon tungkol sa mga Gorgers na naitala sa mga aklat ng kanilang angkan. Iilan lamang ang maikling paglalarawan ng mga mapang wasak na kakayahan nito. Nakilala agad ni Jace ang Gorger. Nakilala rin ng iba pang makapangyarihang nilalang ang Gorger. Ang taong ito ay hindi dapat guluhin. Mas mabuting iwasan mo itong Masked Warrior. Ang Masked Man ay hindi ang kinatatakutan ko. Ang Gorger na kasama niya ang delikado. May kapangyarihan itong lamunin ang anumang bagay. Maraming mga patriarka mula sa iba't ibang mga sekta ang nagsimulang balaan ang kanilang mga angkan tungkol kay Gorger. Sa sandaling iyon, bumalik sa Rimstead sina Henry, Delaney, at ang Blythe King. Nang dumating si Harold sa Earth, pumunta siya sa Rimstead. Ipinaalam kay Thea na maayos na si James. At sinabihan siyang huwag mag-alala tungkol sa kanya. Matapos malaman na hindi nasaktan si James, nakahinga ng maluwag si Thea. Sa likod ng Rimstead, mayroong isang lihim na lokasyon. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar ng Rimstead. At walang sinumang pinapayagang lumapit. Kahit na ang mga especially iyan ng Divinity Sect ay hindi makalusot sa lugar. Haha! Humagalpak ng tawa si Henry. Hindi ko inaasahan na ang maliit na Gorger na iyon ay napakaganda. Minamaliit ko ito sa loob ng Celestial Abode. Napangiti si Delaney at sinabing, siguradong natakot sila ng malakas na pagganti ni James sa mga halimaw na ito. I'm sure magdadalawang isip muna sila bago kumilos in the future. Bumili siya ng maraming oras para sa mga tao. Tiningnan ni Thea ang kanyang phone. At ngumiti ng napakaganda habang nakatingin sa lalaking nakamaskara sa video. Natuwa siya nang makita si James. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang minamahal sa mahabang panahon. Nakapagtataka, nakita niya itong muli pagkatapos ng maikling panahon. Habang pinagmamasdan siya,
Agad niyang napagtanto kung gaano siya kapos sa lakas. Kahit na pinagkadalubhasaan niya ang 4-quadrant arc, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan niya. Ang outsiders mula sa 3,000 mundo. At ang mga muling lumitaw na mga hayop. Bukod dito, nalampasan siya ng lakas ni James. Siya ay kanyang asawa at ayaw niyang dalhin ang lahat ng kanyang mga pasanin ng mag-isa. Gusto niyang makatulong sa kanya. Dahil dito, nagpasya siya doon na magnilay-nilay siya sa pag-iisa. Tinago niya ang phone niya at nawala ang ngiti sa mukha niya. Pagkatapos, bumaling siya kay Delaney, Henry, at sa Blythe King, at sinabing, nalulugod ako na bumalik na si James sa Earth, at bumalik na kayo, Rimstead. Nagpaplano akong magtanim ng mag-isa para sa puti. Nais ni Thea na mag-isa at makipagkita sa tagapag-alaga. Ang tagapag-ingat ng Kamara ng Kasulatan ay ang pinakamalakas na taong nakilala niya sa lupa. Sa tulong ng tagapag-alaga, ang kanyang lakas ay tiyak na makakakita ng malalaking pagpapabuti. Sabi ni Delaney, "You can go rest assured. Thea, sa aming tatlo dito sa Rimstead, magiging maayos ang lahat plus. Hindi uupo si James kung may halimaw na aatake sa Rimstead." Tumango si Thea at sinabing, "Kung gayon, alis na ako. Kung babalik si James, sabihin mong nasa Chamber of Scriptures ako." Pagkatapos magsalita ni Thea, tumalikod na siya at umalis. Hindi niya isiniwalat ang eksaktong lokasyon ng Kamara ng Kasulatan. Naniniwala siya na malalaman ni James kung saan siya makikita sa pagbanggit ng Kamara ng mga Kasulatan. Kabanata 2357. Nagdulot ng malaking kaguluhan ang hitsura ni James at ng Gorger sa Mount Jade. At ang eksenang nilamon ng Gorger ang Weasel King ng buo. Gayunpaman, walang nakakaalam na ang taong sangkot ay si James. Nakilala siya ng mga tao bilang Masked Warrior. Alam din ng lahat na isang makapangyarihang hayop ang kasama ng Masked Warrior at ang hayop ay isang Gorger. Matapos iligtas ni James ang omniscient deity at iba pang martial artist, umalis siya sa Mount Jade. Naglibot siya sa isa sa masiglang lungsod ng Sol. Pakiramdam niya ay wala siyang mapupuntahan. Walang lugar para sa kanya sa malawak na mundo. Tingnan mo, ito ang Masked Warrior. Ang maliit na ibon ba sa kanyang balikat ay ang Gorger na naging viral online. Nakakuha ng maraming atensyon si James habang naglalakad sa mga lansangan. Naging internet sensation na siya. At alam lahat ng tungkol sa kanya. Masyadong kitang-kita ang maskarang suot niya. At labis na napapansin. Bagamat kinilala siya ng ilang tao bilang Masked Warrior, hindi sila naglakas loob na lapitan siya at pinagmamasdan lamang siya mula sa malayo. Napansin din ni James na nakilala siya ng mga tao sa paligid niya mula sa broadcast. Dahil sa takot na magdulot ng kaguluhan, umalis siya sa lungsod at pumasok sa malalim na kagubatan sa bundok. Matapos ang patayan sa Mount Jade, naniwala siyang ang mga di-tao na lahi ay mananatiling mababa pansamantala. Ngayon, kinailangan niyang hintayin ang Providence pagkatapos ng ikalawang kalamidad na lumitaw sa Earth. Sa kasamaang palad, ang ikalawang kalamidad sa lupa ay kasisimula pa lamang. Walang ideya si James kung kailan lilito ang probidensya ng ikalawang kalamidad. Kaya lang niyang maghintay pansamantala, sa isang bukas na espasyo sa isang hindi kilalang bundok sa Sol. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon at hinigop ang Empyrean spiritual energy upang lumingon. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng maraming Empyrean spiritual energy sa paligid niya. Hinigop ito ni James at pinino sila sa sarili niyang true energy. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono, at nakatanggap siya ng isang abiso. Huminto siya sa paglilinaw at inilabas ang kanyang telepono. Notification iyon mula sa Martial Arts Forum. Matapos makita ang nilalaman ng artikulo, sumimangot ng malalim si James.
Ang Elephant King na ito ay dapat may death wish. Ang artikulo ng balita ay tungkol sa Elephant King na nagtitipon ng isang hukbo ng hayop. Naghahanda siyang salakayin ang southwestern province ng Seoul. Hindi lang iyon. Hayagang tinutuya din ng Elephant King ang Masked Warrior. Ang Masked Warrior ay isang langgam lamang sa aking paningin. Puputukan ko siya kung maglakas loob siyang magpakita sa susunod na mga minuto. Hindi rin ako natatakot sa kanyang gorger. Ginawa ng Elephant King ang kanyang tiwala na deklarasyon online. Nagdulot ito ng malawakang panig. Labis na ikinalungkot ni James ang balita. Ayon sa impormasyong nakalap niya, ang Elephant King ay isang napakalakas na hayop na nasa ikalawang yugto ng mage rank. Ang Weasel King ay hindi maihahambing sa kanyang lakas. Mayroon lamang 3 yugto sa mage rank. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga yugto ay malawak. Feb, maaari mo bang lamunin ang isang hayop sa ikalawang yugto ng mage rank? Tanong ni James. Tamad na sagot ni Feb na nakahawak sa kanyang balikat. I'm afraid that won't be possible. Maaari ko lamang malaman ang mga hayop sa unang yugto gamit ang aking kasalukuyang lakas. Hindi ako sapat na malakas para lamunin ang isang hayop sa ikalawang yugto. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? Natigilan si James. Sa kanyang kasalukuyang lakas, makakalaban lamang ni James ang isang hayop sa unang yugto ng mage rank. Hindi siya kumpiyansa sa pagkatalo sa isang halimaw sa ikalawang yugto. Walang pakialam na sabi ni Feb. Paano ko malalaman? Siya nga pala. Maraming magagandang boon sa Earth. James. Napakaraming pagkakataon para sa akin. Hindi ko na kayang sundan ka. Gusto ko ring maghanap ng magagandang kayamanan para sa aking sarili. Matutulungan lang kita kung pagbutihin ko ang lakas ko sa pinakamabilis kong makakaya. Tulad ko ngayon, hindi ko maibibigay sa iyo ang suportang gusto mo. Humiling ng pahintulot si Feb na umalis dahil maraming posibilidad at boon sa Earth. Nais niyang pumunta sa kanyang sariling pakikipagsapalaran. Gusto mo bang umalis sa ganitong oras? Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni James. Si Feb ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at ang kanyang itinuturing na asset. Kung umalis siya, mahihirapan siyang kumilos. Paliwanag ni Feb, hindi pa naman ganoon kalala ang sitwasyon sa Earth. Kung hindi ko pagbutihin ang aking lakas kapag kaya ko, wala akong magagawa kapag lumala ang sitwasyon sa Earth. Binigyan ito ni James ng maingat na pagsasaalang-alang at tumango. Sige. Dahil gusto mong makahanap ng sarili mong mga biyaya, go for it. Gagawa ako ng paraan para harapin ang Elephant King at protektahan ko ang Southwest Province. Kabanata 2358. Sige, tinanguan ni Feb ang kanyang napakasarap na ulo. Pagkatapos, ikinapak niya ang kanyang maliliit na pakpak at umalis. Mabilis na nawala sa paningin ni James. Pagkaalis ni Feb, muling bumangon ang pagkabalisa ni James. Ang Southwest Province ay isa sa mga sentral na rehiyon ng Seoul. Kapag nasakop na ito ng Elephant King, tiyak na susundin ng ibang hayop ang kanyang halimbawa, at malapit nang masakop si Seoul. Sa sandaling bumagsak si Seoul, ang buong mundo ay mabilis ding babagsak. Tulad ng Rimstead, kailangang pigilan ni James na mangyari ito. Kahit na hindi siya kalaban ng Elephant King, kailangan pa rin niyang pumunta sa Southwest Province. Ito ang unang labanan sa pagitan ng mga tao at mga hayop. Kinailangan niyang ipagtanggol ang Southwest Province ng buong lakas. Gayunpaman, alam niyang imposibleng ipagtanggol niya ang Southwest Province ng mag-isa. Kailangan niya ang tulong ni Seoul at kasama ang kanilang mabibigat na artillery. Saka lamang siya magkakaroon ng pagkakataong makipaglaban sa Elephant King. Umalis si James sa lugar at tumungo sa kapital sa Seoul. Ang kabisera ay hindi na umunlad tulad ng dati. Mas kaunti ang mga tao sa mga lansangan. Sa halip,
Ang mga ganap na armadong tropa ay nagmarcha sa paligid. At maraming mga combat aircraft ang nagpatrolya sa kalangitan. Malinaw na nag-aalala sila tungkol sa paglusot ng mga tagalabas sa kabisera. May guard post sa bawat hakbang niya sa lungsod. Gayunpaman, madaling nakalusot si James sa mga gwardya na gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Parehong natipon ang bago at lumang mga hari sa Peace Mansion. Malungkot na sinabi ng bagong hari. Ang sitwasyon ay malubha ngayon. Pumasok na tayo sa panahon ng apokaliptik. Gayunpaman, isa lang akong regular na tao na walang anumang cultivation base. Hindi na ako qualified na pamunuan si Saul. Tumingin siya sa matandang hari at sinabi, "Gusto kong magbitiw sa aking posisyon bilang hari." Sir, tumingin sa kanya ang matandang hari at sinabing, "Gusto mo bang magbitiw sa kritikal na oras na ito?" "Wala na po akong magagawa." "Sir," ipinahayag na ng Elephant King na magdadala siya ng isang hukbong hayop. Kinawayan siya ng matandang hari at sinabing, "Naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin. Ngunit sino ang hahalili sa iyong posisyon kung bababa ka ngayon?" Sa sandaling ito, walang maglalakas loob na pumalit bilang hari ni Saul. Ang paghalili sa trono ay mangangahulugan ng pagiging responsable para sa kaligtasan ng bilyon-bilyong mamamayan ni Saul. Natahimik ang magkabilang hari, isang tao ang nakabantay sa labas ng pinto. Pinagmasdan ng mabuti ni Gloom ang paligid. Noong nakaraan, ang Gloom ay isang makapangyarihang tao. Gayunpaman, ngayon, ang kanyang lakas ay mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong tao. Kung ikukumpara sa mga hayop, ang kanyang lakas ay wala. Thud, thud, thud. Lalong lumakas ang tunog ng isang pares ng yabag. Lumingon si Gloom at nakita ang isang lalaking papalapit. Bahagya siyang natigilan at napabulalas. The Masked Warrior. Lumapit si James at tinanggal ang maskara niya. James. Ikaw ba yan? Nalaglag ang panga ni Gloom. Bahagyang tumanggo si James. Tinulak ang pinto, at naglakad papunta sa sala. Bago siya pumasok sa sala ay narinig na niya ang pag-uusap ng dalawang hari. Natahimik ang mga lalaki sa kwarto. Biglang bumukas ang pinto, at isang tinig ang nagsabi, "Kung gayon, ako ang magiging hari." Nang marinig ang boses, sabay-sabay na bumangon ang mga hari at lumingon para makita ang bisita. Nang makita nila si James, pareho silang napatulala. James, ikaw, buhay ka pa." Natigilan ang matandang hari sa gulat. Tapos, bumungad sa mukha niya ang pagkatuwa. Tumanggo si James at sinabing, "Yeah, si Saul ay pinagbantaan na ngayon ng isang hukbong halimaw. At hindi na ako makapagtago. Kukunin ko ang posisyon ng king. Sasagutin ko ang bigat ng kapalaran ni Saul." Kabanata 2359. Narinig ni James na gusto ng bagong hari na bumaba sa kanyang posisyon. Ang pinuno ng bansa ang magiging pangunahing target sa kasalukuyang mga pangyayari. Dahil walang kapangyarihan, mabilis niyang sasalubungin ang kanyang pagkamatay. Ang bagong hari ay hindi nais na mamatay sa walang kabuluhan. Desidido siyang makaligtas sa sakuna. Ang matandang hari ay hindi gustong pumalit muli ngunit hindi makahanap ng taong handang gawin ito sa kanyang lugar. Nang makita nila si James sa harapan nila, tuwang-tuwa ang bago at lumang hari. Tumayo ang matandang hari at tuwang-tuwang sinabi, "Bumalik ka sa tamang oras. James, si Saul ay nasa matinding paghihirap at nangyari ng iyong gabay. Dahil wala ka rito, idinedeklara kitang bagong hari ni Saul." Nagmamadali ring idinagdag ang bagong hari. "Agad akong gagawa ng mga pagsasaayos upang ilipat ang lahat ng tungkulin sa iyo." Pareho nilang gustong itulak ang responsibilidad kay James. Walang sinabi si James tungkol sa kinikilos ng dalawa. Dahil siya mismo ang pumili. Siya ay nagtuon sa mabuhay o mamatay kasama si Saul. Tumanggo si James at sinabing, "Sige, hindi pa huli ang lahat.
Kaya bilasan ang mga pamamaraan. Gayunpaman, hindi ko gagamitin ang aking tunay na pagkakakilanlan. Pagkasabi noon ay kinuha niya ang kanyang maskara at isinuot iyon. Ikaw ang. Hindi ito inaasahan ng magkabilang hari. Ikaw ang masked warrior na nag-broadcast ng pagkamatay ng Weasel King sa Mount Jade. Bahagyang tumango si James. Pagkatapos nito, nanatili siya sa kabisera at hinintay na maayos ang mga pamamaraan. Ang mga marahas na sitwasyon ay nangyayari ng mga mahigpit na hakbang. Wala pang isang araw, mabilis na nakumpleto ang mga proseso ng handover. Si James ngayon ay ang emperador ng Wormstead at ang hari din ng Sol. Siya ang kasalukuyang may hawak ng pinakamataas na tungkulin sa mundo. Gayunpaman, kung mas mataas ang posisyon ng isang tao, mas maraming responsibilidad ang kailangan niyang dalhin. Matapos ibigay ng dalawang hari ang mga usapan ng bansa kay James, umalis sila sa kabisera. Maraming hayop ang nakatutok kay Sol, kaya delikado ang manatili sa kabisera. Sa kabila ng paghawak ni James sa bansa na ipinasakay, hindi umalis si Gloom kasama ng mga naunang hari. Umupo si James sa malambot na sofa sa Peace Mansion. Tumabi si Gloom at ibinigay sa kanya ang kanyang ulat. James, King, ang sitwasyon ay kasalukuyang malungkot. Ang Elephant King ay nagdeklara na siya ay maglulunsad ng pag-atake sa Southwest Province ng Sol sa loob ng 3 araw. 3 araw. Galit na pinunasan ni James ang kanyang mga templo. Nagtanong si Gloom, ano ang dapat nating gawin? King, hinaplos ni James ang kanyang baba at sinabing, I relay ang utos na i-deploy ang arsenal ng ating bansa. Sa loob ng 3 araw, maghatid ng mga bombang nuclear sa Southwest Province. Ito ang magiging unang labanan sa pagitan ng mga tao at mga hayop sa Earth. Kahit na kailangan nating gumawa ng malaking sakripisyo, hindi natin hahayaang bumagsak ang Southwest Province. Naiintindihan. Tumango si Gloom. Pagkatapos, mabilis niyang inayos ang palihim na pagdadala ng iba pang armas sa Southwest Province. Kinuha ni James ang kanyang telepono at tinawagan si Henry, na nasa malayo sa Rimstead. Sinong nandyan? Nagring ang personal phone ni Henry at maingat niyang sinagot ang tawag. Ako ito, ang hari ng Sol, sabi ni James. James, hindi man niya sinabi ang kanyang pangalan. Nakilala agad ni Henry ang boses ni James. Sabi ni James, I need your help. Kunin si Delaney na mamahala sa Rimstead. Ikaw at ang Blythe King ay kailangang pumunta kaagad sa Southwest Province ng Sol. Pupunta ako agad. Magkita tayo at pag-usapan ang iba pa doon. Sige, naiintindihan. Tumango si Henry. Binaba ni James ang telepono. Saka tumayo at lumabas ng capital. Sumakay siya sa isang pribadong eroplano at nagtungo sa Southwest Province. Nagkita sina James, Henry, at ang Blythe King sa Southwest Province ng gabing iyon. Hinubad ni James ang kanyang maskara sa loob ng lihim na silid ng rehiyon ng militar. Mataimtim niyang sinabi, ang sitwasyon sa ngayon ay madilim. Ang Elephant King ay nagdeklara ng pag-atake sa Southwest Province. Mangyayari ito 2 araw mula ngayon. Ayon sa aking impormasyon, ang lakas ng Elephant King ay katumbas ng isang second stage mage. Tumango si Henry at same time na sinabi, So, narinig ko na. Nagtanong si Blythe King, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bahagyang umiling si James at sinabing, napakakapangyarihan ng Elephant King. Walang paraan na matatalo ko siya maliban kung ihayag ko ang aking sarili at gamitin ang Sacrilegious Ascension. Gayunpaman, nasa edad na tayo ng mass media, at maraming halimaw ang malapit na manunood sa Southwest Province ng Sol. Kung gagamitin ko ang Sacrilegious Ascension, malalantad ang aking pagkakakilanlan, at aakitin nito ang atensyon ng Divinity Sect. Kung mangyayari iyon, imposibleng makatakas ako,
Kabanata 2360. Dahil ito ang unang labanan sa pagitan ng mga tao at hayop. Talagang kailangan nating manalo, kung mabibigo tayo. Haantong ito sa isang kakila-kilabot na hanay ng mga kaganapan. Nakinig ng mabuti ang dalawang nasasakupan. Tanong ni Henry, ano ang plano mo, James? Malungkot na umiling si James. Wala siyang plano at naisip lang niyang ipagtanggol ang probinsya sa lahat ng mayroon. Si James ay mayroong 400,000 kawal sa Celestial Abode. Sila ay inilagay sa patuloy na pagsasanay. Hindi pa ito angkop na oras para i-deploy ang mga ito. Sila ang kanyang trump card. At ayaw niyang gamitin ang mga ito kung hindi naman talaga ito kinakailangan. Sa ngayon, tanging depensa lang ang maaari nilang pagtuunan ng pansin. Nag-isip siya sandali at sinabing, mag-isyu ng utos para sa mga mamamayan na lumikas sa Southwest Province. Sa susunod na 2 araw, dalhin ang pinakamaraming tao sa labas ng lungsod hanggat maaari. Ipaalam sa mga tropa ng rehiyong militar para maghanda. Kapag lumitaw ang hukbo ng hayop, sinusunod ang aming nuclear bomba sa kanila. Sunod-sunod na utos ni James. Matapos matanggap ang mga utos, agad na nag-ayos sina Henry at ang Blythe King. Lumipas ang oras sa isang iglap. Lumipas ang 2 araw sa isang kisap mata. Karamihan sa mga tao ng Yizerton sa Southwest Province ay lumikas. Ngunit hindi lahat sila ay nakayanan. Umalis sa oras dahil ito ay nasa maikling paunawa. Sa sandaling iyon, isang legion ng mga hayop ang lumitaw sa isang hanay ng bundok sa labas ng Yizerton. Bukod pa rito, ang mga hayop na ito ay may kakayahang lumipad. Isang hukbo ng libo-libong mga hayop ang nagtipon. Atake. Nagsimula ang Elephant King ng live na broadcast sa Martial Arts Forum. Nakatayo siya sa tuktok ng isang bundok. 2/3. Napakalaki ng kanyang katawan, at nagmumula sa kanyang katawan ang mapangwasak na aura. Sa paglabas ng utos sa kanyang bibig, ang napakalaking hukbo ng hayop ay bumaba sa Southwest Province mula sa ibang direksyon. Lumitaw si James kay Yizerton. Siya ay nag-hover sa itaas ng mga suburb at humawak ng isang mahabang espada. Pinapanood ang hukbo na nagmamadali patungo sa lungsod mula sa malayo. Nakasuot siya ng wireless transceiver. Sa sandaling iyon, isang mensahe ang dumating mula sa transceiver. James, ang hukbo ng hayop ay lumalapit sa mga lungsod at dumating kaagad. Ilunsad ang mga Nooks. Desididong utos ni James. Kasunod ng kanyang utos, nagpaputok ng missile ang rehiyon ng militar. Isang ulap na kasing laki ng kabute ang bomb alot sa kalangitan sa labas ng isang partikular na lungsod sa Southwest Province. Pagkaraan ng ilang sandali, tumira ang alikabok. Ang mga bundok sa ibaba ay naging alikabok. At ang lupa ay nagkalat. May buto, dumagundong. Walang tigil na yumanig ang lupa sa Southwest Province. Ang hukbo ng hayop ay lumitaw ngunit kinuha ang buong bigat ng pinakamalakas na sandata ng tao. Kalahati ng hukbo ng halimaw ay nalipol sa maikling sandaling iyon. Hindi naiwasan ng mga hayop ang pinakamakapangyarihang sandata ng tao sa oras. Bagamat nagawa nilang mali ang maraming hayop, mayroon ding mga tao na nasawi. Gayunpaman, si James ay walang luho upang alalahanin ang kanyang sarili sa sandaling iyon. Kapag ang mga hayop ay lumabag sa lungsod, ang bilang ng mga nasawi ay tiyak na tataas sa isang mas kakila-kilabot na taas. Sa sandaling iyon, nagbo-broadcast din si James ng laban. Nakipag-ugnayan siya sa Elephant King online. Tiningnan niya ang napakalaking Elephant King sa screen at malungkot na sinabi, Elephant King, naglalakad ka sa iyong kamatayan. Sinabi ng Elephant King, maaaring takot sa iyo ang ibang mga hayop. Ngunit hindi ako, Masked Warrior. Ang Southwest Province ng Seoul ay magiging akin. At lahat ng tao doon ay magiging alipin ko.
Maaari kang magpatuloy at subukan. Hinawakan ni James ang kanyang mahabang espada. Napatingin siya sa hukbo ng mga lumilipad na hayop sa di kalayuan. Isang nakakasilaw na gininto ang liwanag ang sumabog mula sa buto ng dragon sa katawan ni James at agad na dumami ang kanyang lakas. Mas kumikinang din ang mahabang espada sa kamay niya. Ha! Isang maliwanag na sword energy ang nagpakita at patuloy na lumaki. Tumagos ito sa kalangitan at hiniwa ang mga hayop. Sa isang maikling sandali, ang hukbo ng hayop ay nagdusa ng maraming casualty.